Kahabag-habag ang nangyari sa Nichols Airfield pagkatapos na mabomba ng mga aeroplanong Hapones. Ang lahat ng aeroplanong Amerikano ay nawasak at ang mga kamalig ay nasilab. Ang mga bombang inihulog ng aeroplanong Hapones sa estasyon ng radyo sa Maynila. The Japanese invasion of the Philippines was conducted on schedule. The first landing was made on December 8th. And during the 2 weeks following, beachheads were successfully secured at 6 points in the archipelago. The year 1941 marked a turning point for the Philippines. Japanese forces occupied the country, and Philippine literature, especially in English, came to an abrupt halt. Yet, from the shadows of oppression, Filipino writers found ways to create. Tonight, we delve into the stories, poems, and resilience of this era. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ang ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kaniyang palad, nag-alay ng ganda at dilag, at sa kaniyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Kulungin mo ang diya. In the silence of these nights, I found solace in words. Haiku, tanaga, the karaniwang anyo, they remind me of home and hope. Tutuloy, hihila mo'y taba, ang bulaklak ng inig sa paglapit mo. Dragonfly, pulling your sword, the flower trembled as you approached. Palay siyang matino nang humangi yumuko, ngunit muling tumayo, nagkabunga ng ginto.
Okay, continue. Theater thrived, even under restrictions, with adaptations of English plays and original works like Sino Ba Kayo by Julian Cruz Balmaceda. Kita ko sinilig mo sa iyong bansa. Tama, narin ko nga. Oh, napakahabang sulat na ito. Oh, bakit ang pirma nito ay Marcela P. Sicutera? Ano? Kung gusto mo isyong ay, hindi ka na dapat magtaka riyan. 1 taong ganap siyang nawala sa Maynila at sa 1 taong iyay maaaring maraming mangyari. Si Doña Marcela ay nag-asawa uli sa Iloilo kamakailan lamang sa isang nagangalang Sicutera. Kaya ang pangalan niya ngayon ay Marcela de Pacascas de Sicutera. Ano nga naman? Ito nga namang buhay ng tao, no? Sino ang makauuna ng gaya ni Doña Marcela? Kaparoon sa Iloilo ng negosyo ng suka, linawat ng gera, hindi na nakaway, dumating ang rain, pumasok sa isang air raid shelter. Doon natagpuan si Senyor Sicutera at... Ano? At kaya nang nalaman mo nga, doon sa nadirected! Sa puso. At siya'y habang buhay na kulong sa bilangguan ng pag-ibig. Talagang puro kaulalan yung nasa ulo mo. Kung tinutulungan mo ka dito ay mabuti pa. Hintay ka muna, Ano Maria. na naman? Kailangang napag-usapan din ang mga bagay-bagay na iyan. At meron akong naalala na wika nga'y 100 ginto sa kasaysayan ng ating mga puso. Na ano na namang kakuwanan ang iyong naiisip? Na 1 taong nawala rito sa Maynila si Doña Marcela. At pagbalik niya, si Maria Pinagkamalan, na hindi na si Maria Pinagkamalan, kundi si Mrs. Juan Batugan. At may napadaragdag pa sa senso na isang Juan Batugan Jr. na isang kilas na bituin sa ating pagmamahal. Hi! Hindi ba iha? At kamukhang kamukha ako, no? Oo nga, ngunit ang ipinangangamba ko lamang ay baka magmana sa iyo. Kahiya-hiya! Bakit naman? Nangyari noong araw ang salitang batugan ay apelido mo lamang. Yun pala isang technical description. Virgilio Batumbacal's stories capture the struggles of farmers. Macario Pineda speak of the resilience of our people. And have you read Lupang Tinubuan by Narciso Reyes? It's one's first prize. And this is a masterpiece. Here, read it. Lupang Tinubuan na isinulat ni Narciso G. Reyes. Ang tren ay tumulak sa gitna ng sali-salimuot ng mga ingay. Sigawan ang mga batang nagtitinda ng mga babasahin. Tribune, Mama! Tribune! Taliba! Ubus na po! Liwayway, bagong labas! Alingaw-ngaw ng mga habilinan at pagpapaalam. Huwag mong kakalimutan, Sindo. Ang baba mo ay sa Santa Isabel. Tingnan mo ang istasyon. Temyong, huwag mong mabitiw-bitiwan ng supot na iyan. Nagkalat ang mga magnanakaw. Mag-ingat ka. Kumusta na lang sa kauwing? Sela, sabihin mong sa mahal na araw na kami uuwi. Ang pasis mo, Kiko. Baka mawaglit. Maligayang paglalakbay, Ginang Enriquez. Umiti ka naman, Ben. Hindi naman ako magtatagal doon at susulat ako araw-araw. Kumusta na lamang? Paalam, paalam. Hanggang sa muli. Ang tren ay nabuhay at dahan-dahang kumilos.
Naiwan sa likuran ni Nadanding ang takip silim ng tutuban at sila'y napagitna sa malayang hangin at sa liwanag ng umaga. Huminga ng maluwag ang kanyang tiya Juana at ang sabi, "Salamat at tayo'y nakatulak na rin. Kiinit doon sa istasyon." Ang kanyang tiyo Goryo ay nakadungaw at nagmamasid sa mga bahay at halaman sa dinaraanan. Despite restrictions, writers like Carlos P. Romulo and Carlos Bulusan used English to chronicle the war and stir patriotism. These works were rare, but powerful. That deeply affects nearly all deliberations of the International Forum. A system of worldwide atomic control for peace must still be resolved. The United Nations, striving toward that end, expresses its aims through President Romulo of the Assembly. The impasse that now exists regarding the international control of atomic energy must be broken, and the Assembly must face this question squarely for the sake of mankind and for the peace of the world. I stood amidst the chaos, watching the sky burn as the echoes of war consumed the land I called home. Fear gripping me like a relentless shadow, tightened its hold me every bomb that I felt, every cry that pierced the ear. Our cities lay in ruins, our people scattered and broken, and I could not help but wonder, will the Philippines survive this devastation? The weight of despair threatened to crush my spirit as I saw hunger in the eyes of children and desperation on the faces of the brave. Yet, even in the overwhelming darkness, I clung to a fragile thread of hope, unwilling to let it slip away. Hope is what keeps me standing. I see it in the soldier who refuses to surrender, in the matter of shielding her child, and the young boy who dares to dream of peace. We are resilient people, forged in the fires of struggle. And though we are battered, we are not broken. Someday, the Philippines will rise from these ashes, and our scars will tell a story of courage and survival. The road ahead is long and uncertain, but I hold onto belief that the dawn will come, and with it freedom and renewal for our nation. The Japanese period was a time of suppression, yet also of creativity. From poetry to drama, Filipinos proved that even in the darkest times, art could flourish. Let us remember their resilience and their voice, which continues to inspire us today. Ganda at dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Malayang lumipad, kulungin mo at umiyak. Bayan pa kayang sakdal nila, ang himag na sa makaalpas. Pilipinas kong minumutya, bugad ng luha ko't talita, aking adhika
makita kang sakdalayan. Ibang mamaylayang lumipad, pulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal nila, ang limagasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalita. Aking halika, makita kang sakdal.